Hello, magandang araw po sa inyong lahat, guys. So, dito uli ang inyong lingkod o si Sarah para usisain ang mga nangyayari ngayon na kaguluhan naman. Diyos ko, grabe na talaga. No? Hindi na maawat talaga yung paglobo ng mga may sakit at nasusugod sa ospital. So, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo ng last vlog ko, yung about sa mga vaccinated at saka sa mga unvaccinated pa. So kung mga napanood nyo po yon, sana nagkaroon po kayo ng awareness. So sana, yun po yung isang paalala. Katulad nga po, lilinawin ko po kasi ngayon, nagtitrending po ngayon sa mainstream media. So sa channel to yung kay Katunying. So meron isang doktor doon na talagang, ano na siya, at siyang nag-reveal na about sa COVID na to. Na tinanong nga siya na kung siya ay vaccinated na at sinabi niya na hindi siya magpapabaksin dahil nga daw sinabi niya po doon kung inyo pong mauuliran kasi ito kumakalat ito ngayon ito yung viral ngayon na video ngayon sa about sa tinanong siya kung bakit po kayo ayaw niyo magpabaksin dahil sinabi niya nga po nga doon na mas lalala nga daw po at mas delikado nga po daw ang vaccine sa lalo na kung hindi naman ready yung katawan ninyo. So, yun nga po, kung mapapanood nyo po yung revelation niya na yon at halongkatin nyo po yun sa ABS-CBN, sa mainstream media. So, ngayon kumakalat na po yung ano na yan, video niya yan, ng pagtatanong na ni Kato Nying doon sa isang doktor sa UP. So, actually, hindi lang naman siya. So, marami sila mga doktor na nagbunyag na gano'n, ng revelation na nakakasama nga daw po itong vaccinated. Ako'y wala akong pinapatamaan dito at hindi ako nagpupusa sa inyo na huwag kayong magpabaksin o whatever. Malaya naman po tayo na nasa inyo naman po yun eh. Kung sa tingin ninyo, hiyang sa inyo yung vaccine, so magpabaksin kayo. Pero ganito nga po, ipapaliwanag po natin ang revelation niya, no? Ganito po. Ako kasi ito po kasi ang pagkakaintindi ko doon sa explanation niya, no? Yung matagal na nga daw yung pinag-aralan niyang virus na yan. At ayon sa doktor, no, na kaya ayaw niya magpabaksin, ay gawa nga po daw na mas lalala. Kasi yan po ay patay po yan na virus na pag yan ay tinurok sa ating sa katawan natin, kung mahina po yung immune system ninyo, kung halimbawa po yung antibody ng katawan ninyo ay mahina, hindi kakayanin. Kasi experimental po kasi yan eh. So, wala pa po kasi nakakalabas niya na sa ngayon na ayan 100% safe. So meron talagang napapahamak at meron sinuswerte. Gawa nga po ng ating katawan na rin. So marami na rin akong kilala na vaccinated siya. So okay naman, tinatanong ko na okay naman sobrang katawan niya. Pero katulad nga na sinabi, ng lahat, ng marami, na malalaman po yan kung okay talaga after 2 to 3 years. Doon po malalaman yan kasi hanggang ngayon po experimental po yan sa atin. Na tayo po actual experimental po. Hindi, kasi wala na nga po time, sabi nila, pinadali daw nila para malaman. So, ang tanong nga po doon, saan po yung result ng pag-aaral nila? Wala naman sila maiharap na gano'n na bago i-vaccine sa mga tao, no? So, hindi lang naman Pilipinas halos buong mundo ang nagko-question na ito ba'y safe? So, maraming naniniwala na safe, maraming naniniwala na hindi. So, kanya-kanyang opinion, no? Guys, ito lang nakakagulo kasi sa atin. Marami na kasi ang naguguluhan ngayon about yung vaccine na yan. Kasi katulad nga rito sa Pilipinas, so dahil nga po sa sinabi ng ating Pangulo na huwag lumabas pag hindi vaccinated, at gayon din naman po sa sinabi ni Harry Roque, na wag bigyan ng ayuda yung mga hindi vaccinated. That's why, and then yung mga tao nagpanic sila. At yun na nga, nakita nyo naman siguro sa mga news na tungkol doon sa pagbibigay ng vaccine, meron yung that time na inaabot sila ng baha, yung mga ganun guys. Alam nyo guys, kaya bakit, nagtatanong tayo ngayon, bakit lumobo ang mga nagkakasakit? Na instead, na dapat matigil na to kasi nag-vaccine na sila, di ba? So, yun ang question dun eh. Bakit mas lalong lumobo kung kailan marami na nagpa-vaccine? Di ba? Yun ang tanong dun. Yun ang pinagtatanong ng marami. Actually, ako kahit tanong ko na rin ganun eh. Kasi noong that time, yung hindi pa yan na pinapalabas nila yung Delta na yan, na sabi nila mas muted daw, ganito. Kaya pala nag-muted yan dahil pala po yan doon sa mga tao na bakunahan na tawag dito, mas nag-mutate yung virus. So, yun ang tinatawag nila Delta variant. Hindi naman po yan yung tinatawag na nanggaling uli sa ganito, ganyan. So, yun po, yun ang cause ng pag-muted. Dahil sa taong nabakunahan na at hindi na yung katawan niya, mahina antibody niya, and then
nangyari, parang lumala. So marami yung napahamak, marami yung, di ba, nalingin sa hindi maganda, na ospital, kaya dumadami yung mga nasa ospital. And then, ang tanong dong guys, paano ba natin malalaman na ito sa ating hiyang, di ba? Paano ba natin malalaman to na ito pwede sa ating itong vaksinator? Wala pong makakasagot niyan guys kasi experimental po yan. Ang mapapayo ko lang sa inyo guys, no? Dahil andiyan na po yan, hindi natin maawat at talagang yung ibang bansa katulad dito sa bansa natin, so kulang na lang i-mandatory yan ang pagpapabakuna. Katulad nga po na sinabi ko sa inyo before ng pagbabalag ko, kung mapapanood nyo po yung dati kong vlog about sa unvaccinated tsaka hindi pa ay sa mga vaccinated tsaka sa unvaccinated, ay may paliwanag po ako doon na dapat maging prepared po tayo sa bago tayo magpabaksin. Kasi ganito po yan ang naintindihan ko po kay doktor noon sa nagtitrending ngayon na doktor na nag-reveal about sa COVID-19 na yan. Ang pagkakaintindi ko is ang ginagawa lang niya or nung iba na nakakaintindi dyan, no, pinapalakas ang immune system. So ang ginagawa po nila is nagtitake ng virgin coconut oil and then kumakain ng masustansyang pagkain at yun nga po at sila laging nag-aano ng luya, turmeric ba yun, yung mga ganon, luya. So actually ako ginagawa ko rin yung ganyan every morning. So katulad nga po ng mga vlog ko before na advice na dapat patibayin natin yung immune system kasi hindi po tayo nakakasiguro yan. So unvaccinated ka man o vaccinated ka na, so kailangan pa rin po patibayin natin ang immune system. Ang ma-advise ko lang po sa atin, sa inyo, sa mga nanonood, no, kung hindi ka pa vaccinated o vaccinated ka na, kung vaccinated ka na, mas lalo pa pong patibayin nyo ang inyong immune system. Huwag po kayo magwardi-wardi. Huwag po kayo yung nasa isip ninyo, nakala nyo yung binakuna sa inyo, okay ka na, papeti ka na lang. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, yung po magdadala ng kapahamakan ninyo. Dahil marami po ngayon ang nauospital at napupunta sa hindi maganda dahil po sa hindi po na-educate ng husto na bago sila magpabaksin. So meron po dyan yung nagpabaksin, after vaccinated, nag-inom ng alak, mga after a month, a weeks, nag-inom ng alak, tapos nagpabaksin. And then after pabaksin niya, hindi niya na-control ang sarili niya, nag-inom ng alak. So, yung po, nagkakaroon po ng diferensya yung gano'n. So, kailangan po, yung vaccine po na tuturok sa inyo, kailangan alam ninyo ang iwas, yung don't do this, yung don't do that, yung mga gano'n guys. So, dapat aalamin nyo yung guys at wag po tayong pawardi-wardi lang, wag po yung para lang tayo papeti-peti lang, sige na, bahala na, ganun, wag po ganun kasi yan po ang magdadala ng kapahamakan ninyo at nangyari na nga po, andito na nga po, ang dami-dami na nga po nagkakaroon ng nasusugod sa ospital, lumalala. So hindi na naman po maiiwasan yan kasi yan po talagang tawag dito, protocol po yan So, kailangan magpabaksin. So, the best way na gagawin nyo na lang guys, ihanda ninyo ang inyong katawan, patibayin ang inyong immune system, kumain ng tama, at iwasan nyo po yung tinatawag na alak. Kasi yan po ang reminder na sinabi nila noon before, di ba? Bago kayo magpabaksin, 2 months na hindi kayo inom ng alak bago ka magpabaksin. After nagpabaksin ay hindi pa rin kayo pwede uminom ng alak. So marami pong napapahama kaya po nagmutate ang virus. Natatalo po yung katawan ninyo at mas nananaig po yung virus. Kumbaga tinurok sa inyo na patay na virus, mas nabuhay siya. Mas nagmutate. That's why nakakahawa po. Kaya hindi rin po ako naniniwala doon na sinasabi ng Pangulo noon na yung mga hindi vaccinated ang yung nakakahawa. Hindi po totoo yun. Mas nakakahawa po yung mga vaccinated dahil po tinurukan nga po sila ng virus na posibilidad na mabuhay sa katawan nila yung pag mahina po yung antibody natin, yung katawan natin. Kasi yung nga po, experimental nga po yan yung ginawa ng pagbabaksin na yan Kaya dumami po ang may kaso ngayon dahil nga po doon sa pagbabaksin na yan na ang katawan ng tao ay hindi tama yung pinaglagyan. So, that's why naglumulobo ang mga kaso ngayon ng mga case ng COVID na yan. Dahil nga po sa maling pamamaraan. At dapat nga po, ini-educate yung mga tao bago yan i-vaccine. So, yung iba po, hindi nanonood, yung iba naniniwala. So, mapapansin nyo naman po, yung ibang napapahamak, yung mga talagang mahina talaga kanilang immune system. Hindi na natin na malalaman. Paano natin malalaman na malakas ang ating immune system? Kung nasa inyo po yun ang kasagutan. Kung tama po yung
kinakain ninyo. 'Di ba? Kasi marami nga katulad ng sinabi ko sa inyo noon, marami kasi sa atin yung mga maling way sa pagkain. That's why akala nila malakas yung resistensya nila. 'Di ba? Meron nga diyan ang ganda, malusog, walang parang makinis, maganda yung katawan, pero akala mo malakas ang immune panlaban nila, yung immune system nila. Mahina rin pala. Meron diyan makikita mo parang taong grasa, 'di ba? Madumi, pero malakas pala ang immune system nila. Yung mga ganong case, guys. So, hindi po natin yan malalaman. Malalaman na lang po natin yan kung ano po yung sistema ng katawan natin. At malalaman na lang po natin yan na ayun, pag na-infection ka na o lumala na yung sakit mo, doon lang malalaman. So, the best way ay kailangan po itama po natin ang ating mga kinakain. At kailangan po, yun nga po, sinabi ko sa inyo, di ba? Mga alamin nyo po yung mga pagkain na pampalakas ng immune system. So, yun. Marami pong paraan ng pagkain na pampalakas ng immune system. Nandiyan na po yung katulad ng pwede po kayong, kung wala naman kayong budget, di ba? Halimbawa, pakiramdam nyo para kayong uubuhin, di ba? Kumuha na kayong 2 butil na bawang, dikdikin nyo o pinuhin niyo, ilagay nyo sa kutsara, haluan nyo ng honeybee, and then, or juice, or lemon, and then inumin ninyo, sabay nyo. Yun po, mapapansin ninyo po yung katawan ninyo, parang iinit po yan. So parang inaano niya po yung mga bacteria sa katawan ninyo, kung ano man pumasok na mga tinatawag, kung ano man pumasok niya na chemical or whatever, virus man o bacteria, lalabanan po yan ng bawang. And then isa na rin po yan ng turmeric. So ayan po, yung mga turmeric po yan, the best talaga yan, gawin yung tea. No? Malakas po yan pang patibay ng immune system. Luya, yung mga ganyan guys, oregano, yung mga ganyan. And then, virgin coconut oil, mas lalo po virgin coconut oil. Yung iba nga po, virgin coconut oil talaga ang pang-remedy nila. Ako sa bahay meron din kami virgin coconut oil. Every time, no, sa pag napapansin ko na parang medyo nangangatila lamunan ko or parang umuubo ko na parang may konting, hindi naman siya totally, parang mauubo-ubo lang tayo konti. Inom na kagad ako ng isang kutsarang virgin coconut oil. And then, napapansin ko na iwasan, nag-iinit yung katawan ko, yung init ng katawan ko is parang nire-release niya lahat ng mga sa baga ko. Parang gano'n siguro. So, talaga mag-effective ang virgin coconut oil. So, yung gano'n mga way, guys, marami kasing paraan para maiwasan natin yan. Katulad nga ngayon, lumulobo, dumadami ang may case. So, tayo na lang po ang gagawa ng paraan. Huwag na lang po tayo mag-panic, huwag na lang po tayo katulad niya na nag-iisip tayo na kung gumawa po tayo ng paraan, maraming natural way dyan na hindi maapektuhan yung mga part ng organ natin o yung hindi pa lalala, hindi magkakaroon ng side effect. Diba guys? And then always keep pray. Kasi siya lang talaga magtuturo sa atin ng tamang way para at least kung ano man tong kademonyohan na nangyayari sa ating mundo, nangyayari sa ating paligid, siya lang po ang makaka-heal niyan. Siya lang po makakalutas niyan. Always trust Him. Yun lang po. Huwag po kayong bibitaw sa panalangin at pakikipag-usap sa Kanya. And then, sabayan nyo na rin po ng gawa. Okay guys? So sana nakatulong na malaki ito sa inyo guys, no? Itong ating pagbablog na ngayon, pwede nyo na pong i-search yung sinasabi kong viral about sa doctor na nag-reveal, no? Pwede nyo pong i-search, no? Para alam niyo na meron ba sa inyo sinasabi ko. Marami ngayon nagbabiral na lumalabas ng katotohanan revelation. And then marami pa tayong pag-uusapan. Ito yung isang pansamantalang pansamantalang paalala. So marami pa tayong darating. Marami pa tayong darating na reminder or revelation para at least may share natin sa mga kababayan natin. So paki-share na lang sa ating mga friends, relatives itong ating pagbablog at paki-like, share, comment, subscribe na rin po guys. Sana kahit pa paano kakuha ng konting lesson or advice ang vlog na ito. At maraming pong salamat. Katulad ng sinabi ko sa inyo, always keep pray. Yun ang pinaka-the best way po. Okay guys, maraming salamat at God bless you all. Guys, paki-push na rin ang notification bell para updated po kayo. Okay guys, bye-bye. Thank you.